Eto na nga ang sinasabi natin, etong nakaraan. Yung nag-viral na pulis na binanatan po si Bongbong Marcos, kinasuhan na. Nako, itong pulis na to, naglabas ba ng ebidensya na kung saan ay nag-leave pala ito at naaprubahan. Ngayon, pinapalabas daw na nag-awol siya. Sabi naman sa inyo hindi talaga palalagpasin itong ginawa niya. At ang sabi pa niya dyan, may video tayo na panoorin na kung saan ay talagang pag naglabas daw sila ng hinaing sa public, talagang kakasuhan sila. Ibig sabihin na ito, alam niya na magkakaroon talaga siya ng kaso. Yun nga lang, pati yung pag-leave niya, ngayon, pinapalabas daw na nag-awol siya. Talaga. Bawal nga talaga sa mga pulis na maglabas kayo ng hinaing. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, tahimik lang dapat daw kayo. Talaga naman. Pero ito, panoorin po natin. Yung sinabi po niya na may mga kasamahan din daw siya talaga na gustong maglabas ng hinaing. Yun nga lang, kakasuhan. Tapos mayroon daw mga like, share, comment pa sa social media. Yun daw yung duty nila. Talaga? Bago yan Ito, panoorin natin. Sa lahat ng mga nanonood dyan na MIU, mga men in uniform, naintindihan nila ako mga kasama. Naintindihan nila ako kasi pare-pareho kaming nasa organization May mga hinaing kasi kami na hindi namin pwedeng sabihin in public. Kasi, alam niyo kung bakit? Kakasuhan nila kami. Anong kakaso nila sa amin? Neglect of duty. Animab ba? Ano yan? Neglect of duty na yan. Mag-share ka lang, mag-comment ka lang, mag-like ka lang. Ano yun? Neglect of duty na yan? Bakit? Duty ba ng pulis na hindi mag-like? Or duty ba ng pulis na umayon sa mga pinopost online? Duty ba ng pulis na hindi umayon sa mga pinopost online? Di ba? Hindi duty ng pulis yan, mga kasama. Hindi duty ng pulis na mag-monitor ng mga post online. Hindi namin duty yan. Ang duty namin is to enforce the law. Yun lang ang ano namin, yun lang ang trabaho namin. Is to enforce the law. Because we are the law enforcer. Bakit? Pag-i-enforce ba ng law? Pag-i-enforce ba ng batas yung pagmo-monitor or pag-share, pagla-like namin sa Facebook? Hindi namin yung trabaho. Pero hindi naman sinasabi sa batas na bawal yun. Wala naman nagsasabi sa batas na bawal yun, mga kasama. Pulis ako. Pwede akong mag-share, mag-like, mag-comment online bilang Pilipino. Sino nagsabing bawal yan? Di ba? Papuntahin mo dito papuntahin mo dito. Meron akong patrol shoes dito. Sampalin ko ng patrol shoes yan. Di ba? Hindi trabaho, hindi duty ng pulis na hindi mag-like, hindi mag-share at hindi mag-comment sa mga political issues. Wala sa duty namin yan, mga kasama. Kahit ilista mo lahat sa mga duty ng pulis yan, yung pagmumonitor man lang sa online post, yung mga Facebook post na yan, wala sa listahan ng mga dinudutihan ng mga pulis yan. Paano naging neglect of duty yan? Di ba? Paano naging neglect of duty yan? Kasi sinabi ng taas. Sabi ng taas, wag ka mag-share, wag ka mag-like, wag ka mag-comment. That is your duty. Sabi nung nasa taas. Okay, duty mo yun. Kasi sinabi nung nasa taas. Kung ano man yung order ng mga nasa taas na sinabi sa mga nasa baba, that is your duty. Pero ang tanong, lawful ba yung order na yon? Mga kasama, lawful ba yon? Is it in accordance with the law na pagbawalan kang mag-like, share, and comment? Di ba? In accordance with the law ba yung ginagawa nila? Siyempre hindi. It's definitely unlawful, di ba? Bawal yan kasi nga fundamental right ng Pilipino, kahit sinong Pilipino, na magkaroon ng right to freedom of expression, right to freedom of speech na sinasabi. Alam nyo yun, mga general yung mga yan, mga general, matataas na official mga yan, di nila alam ang konstitusyon. Putik na yan, gagawa sila ng memorandum circular na bawal daw mag-like, mag-comment, mag-share. Para saan? Para hindi natin suportahan si Duterte. Putik. Anong gusto nila? Sila lang ang bida, sila lang yung gustong masuportahan ng mga pulis, ng mga sundalo. Di ba? Yun yung gusto kasi nilang mangyari. Ayaw nilang suportahan natin yung Duterte.
Kahit ang gusto nating suportahan, yung mga Duterte, gusto nila, yung mga Marcos, ang gusto nilang suportahan natin. Paano mo susuportahan yung taong ayaw mo? Di ba? Alangan naman nakokontrolin nila yung utak natin. Alangan naman nakokontrolin nila yung isip natin, mga kasama. Hay! Alam nyo yan, ang tawag dyan is grave coercion. May kaso yan, yung sinasabi nila na i-like mo, i-share mo yung bagay na against sa will mo. Coercion ang tawag dyan, mga kasama. Kaso yan, yung pipilitin kang gawin yung isang bagay na against sa will mo. Ang hirap pala talaga ng kalagayan ng mga pulis ngayon, no? Bawal sila maglabas ng hinaing public. Buti tayo, buti yung ibang mga kababayan po natin ay nailabas nila yung galit nila, yung hinaing nila, yung opinion nila. Pero itong mga pulis ay dito po talaga sila nahihirapan ngayon. Kagaya niyan, kaso ang abutin mo. Kaya pala naalala ko yung kasama doon sa Villamor na kung saan ay humuli kay dating Pangulong Duterte. Ang sabi ay di amano'y umiyak yung mga pulis. Kung napanood niyo po yung video, yung nagpupunas. Siguro, umiyak po yung pulis dahil kung magsalita sila doon or kung ano yung magiging opinion man nila, kung ano yung sasabihin nila, posible na ganito ang mangyayari. Kaya nakakalungkot man, pero may iba po na nagagalit sa mga pulis. Huwag po tayong magalit sa mga pulis. Nalaman po natin dito na pati sila hirap na rin. Marami tayong mga kapulisan dyan at hindi lang pulis, baka mga kasundaluhan na hindi nila mailabas yung mga hinaing nila kasi ito yung abutin. Alam ko na hindi lang ito si Sir ang may ganyang saloobin. Yun nga lang, iniisip po ng iba siguro yung pwedeng mangyari. Kagaya na ito. Akalain mo yung nag-leave siya ng nag-file ako ng leave from March 6 to 19. Tapos na-approve naman daw. Ng chief admin, parang ganon. Na-aprubahan daw ng chief admin. Tapos sasabihin yung awol ako. Yun, akalain mo nakalib ka. Pero ipapalabas ngayon na awol ka. Ewan ko lang kung totoo yung sinabi niya, pero may pinakita siyang ebidensya na kung saan nag-leave lang talaga siya. Kaya hindi siya pumasok. Kaya kawawa yung mga kapulisan po natin ngayon. Kaya sa iba dyan, may mga nagrarally, tapos may mga pulis po na nakaharang sa inyo, relax lang po tayo, kakampi natin yung mga yan. Yun nga lang, kailangan nilang sumunod. Hindi naman pwedeng, ganito kasi yan. May mga ibang pulis kasi na gusto talaga nilang ilabas yung hinaing nila. Yun nga lang, kung alam nilang matatanggal sila at sila yung inasahan ng kanilang pamilya, pag nawalan sila ng trabaho, magugutom sila. No choice po. Di ba? Kailangan talagang sumunod. Ito lang kay Sir ay talagang alam po niya kung ano po yung magiging resulta. Yun nga lang talaga, siguro handa na siya sa pwedeng ibato sa kanya, sa pwedeng magiging kapalit dyan sa pagsasalita niya. Kasi si Sir po ay dati namang may ibang namang trabaho na alam to. Dati siyang call center. Mas malaki pa nga daw sahod niya doon sa call center. Yun nga lang yung kagustuhan niya maging pulis, makapagserbisyo. Pero asahan po natin, hindi po siya hihinto. Kasi may mga video po siya kagaya niyan. Nagkaroon pa rin siya ng video, hindi po siya nananahimik. Nung nalaman niyang kinasuhan na siya, hindi po siya nananahimik. Tuloy pa rin ang ginawa niya. Kung sa tingin mo ay tama yung ginawa mo, maraming susuporta sa'yo. Sigurado ako. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.